Hindi lang pagandahin yung outside, dapat yung inside din, mabuting kalooban, yan. Kahit gaano kaganda ang suot natin or gaano kakapal ang makeup natin, kapag pangit ang laman ng kalooban natin, lalabas at lalabas sa aura natin yun. Tapos si Omoni, bakit hindi ko sasabihin? Sawang-sawa na nga ako. Ako ang leader sa pamilya na to. Kung hindi ako magluluto at hindi ako maghahanda, anong gagawin mong seremonyas? Di ba wala? Bye-bye! 사랑해 아들. 좋은 하루 보내. May pasok ako sa center today, netizens. Di ako prepared sa class. Di ako nakapag-aral kagabi. Bahala na. Stock knowledge na lang. Samahan niyo ako, netizens. Siya lang kayo. Ganda ng cherry blossoms. Nag-bloom na sila. Ng bonggang-bongga. 감사합니다. tapos na class. Thank you Lord, natapos ang class ng masaya at ang dami naming natutunan. Madaming absent to dito, netizens. Uwi na ako. Hatid nyo na ako. May bayad yung parking dito. Pero sinasabi ko palagi, galing ako sa center, nag-aaral ako ng Korean. So, libre na. Let's go home. Home, home, home. Hindi pala ako nakabelt. Hi to netizens! I'm home. Pero nag-shoot ako ng OOTD ko. Lately, yun yung libangan ko. Nanghihinayang kasi ako sa mga gamit ko kung nasa aparador lang. So, ipanga-aura-aura ko na lang. Alam nyo, try nyo to netizens. Mag-ayos kayo. Kahit simple lang. Ako, lipstick lang talaga yung pinaka-point ng OOTD ko. And of course, yung anong tawag na to? Yung medyo nagpapakita ng collarbone. Hindi naman kailangan full makeup. And hindi naman kailangan naka-heels. Simplehan nyo lang yung atake. Ganon. Ang lakas makataas ng confidence. Yun lang. Kahit housewife kayo, or housewife tayo, syempre kailangan maganda pa rin tayo. We should always look presentable, mukhang mabango, at mukhang fresh. So, syempre, gagawin natin yon unang-una para sa sarili natin, and para sa asawa natin. And of course, para din sa mga anak. Yan. Kapag nakikita tayo ng mga anak natin na maayos tayo sa sarili natin, para tayong nagsiset ng example eh. Hindi lang pagandahin yung outside, dapat yung inside din, mabuting kalooban, yan. Hindi tayo yung nang-chismis ng chismis, tapos yung naninira ng kapwa, wag yun. Hindi magandang example yun. Kahit gaano kaganda ang suot natin or gaano kakapal ang makeup natin, kapag pangit ang laman ng kalooban natin, lalabas at lalabas sa aura natin yun.
Anyway, akyat na ako to, netizens. Kakain na ako. Marami kaming nauwing food galing sa biyanan ko. So, ito yung kakainin ko. Tsaka, side dishes. Habang kumakain, magkikwento ko. About sa kaganapan sa Jessa. Natatawa kami kasi nalasing si Omoni. First time ko makita na tinamaan ng alak si Omoni. Yan, nagulat talaga kami sa sinabi niya kay Abuji. Okay. Di kagabi may ancestral rite. Yung alcoholic drink na sinerve is homemade. Sobrang tapang. After Jessa, ilang buhos yon. Dahil nanghihinayang sila na itapon. So, inubos. Si Omoni, nag-one shot. Ang tapang. Hindi naman sanay sa alak si Omoni. Pakonti-konti lang siyang uminom. Maya-maya pinag-usapan na yung family tradition. Yung Jessa and all. Kasi pag may Jessa, magastos talaga. And matrabaho kasi nagluluto nga ng mga pagkain. Sabi ni Omoni, may tama na siya kasi medyo namumula na yung pisngi niya. Sabi niya bigla, ang mahal na ng mga bilihin. Nag-e-exceed na sa budget. Pero, ang pamilyan to, wala nang ginawa kundi mag-Jessa ng mag-Jessa, yung ancestral rites nga. Sabi niya, ikaw masyado kang stricto sa tradisyon ng pamilya mo. Sawang-sawa na ako. Alam niyo yun, yung tita at uncle ni Alex, tahimik lang. Sabi ni Omoni habang kumakain, sawang-sawa na talaga ako. Sawang-sawa na ako, paulit-ulit yung sinasabi. In fairness kay Abuji, alam ko na kung kanino nagmana talaga si Alex ng pagkakalma. Kay Abuji, all along akala ko kay Omoni. So, kasi parehong-pareho sila ni Alex. Pag ako nag-e-express talaga ng emotions ko, si Alex ganun na ganun kay Abuji sumagot. As in. Sabi ni Abuji, huwag ka magsalita ng ganyan, as in kalmado. Huwag mong sabihin na nagsasawa ka. Tapos si Omoni, bakit hindi ko sasabihin? Sawang-sawa na nga ako. Di tuloy-tuloy ng pagsasalita si Omoni. Tapos sabi ni Abuji, pag ganyan ng sinasabi mo, nasawang-sawa ka na, ibig sabihin walang katapusan yan. Tapos biglang sabi ni Omoni, meron niyang katapusan pag ako hindi na naghanda. Paano mo gagawin ng ancestral rites kung hindi ako maghahanda? Kaya mo bang maghanda? Ganon. Kalmado si Abuji. Tapos bigla sabi ni Omoni, alam niyo, ito talaga na-shock kaming lahat. Sabi niya, sa pamilyang to, ako ang leader. Sabi niya, kung wala ako, wala ka. Kung hindi ako kikilos. Teka lang, kasi natatawa talaga ako kay Omoni kasi first time yun na malasing siya. Yung pinaka naintindihan ko talaga sabi niya, ako ang leader sa pamilya na to. Kung hindi ako magluluto at hindi ako maghahanda, anong gagawin mong seremonyas? Di ba wala? O tapos, napainom si Abuji ng isa pang shot. Tapos sabi niya, tama, ikaw ang leader. Tapos,
kinat na lang ni Tiago and Omoni. Sabi niya, ay, nalasing ka na yata. Naparami inom mo. Winanshot mo kasi, ganon. Pero bumawi si Omoni. Nagbalat siya ng orange. Sabi niya, o, kainin mo na to. Alam nyo, sa tagal ko na sa Korea, first time yun na malasing si Omoni. And magsabi siya na siya ang leader ng pamilya. Tiklop si Abuji. Nakakatuwa. Habang pauwi kami ni Alex, pinag-uusapan namin yun. Tawang-tawa kami mag-asawa. Sabi ni Alex, parang habang tumatanda ang nanay ko, mas tumatapang. Mas malakas daw loob. Sabi ko, nakainom lang nanay mo. Which I think, okay naman. At least na-express ni Omoni yung nararamdaman niya. And si Abu J, alam niyo, kaya niyang i-handle yung ganung situation in a calm way. Sana mas madalas na ganun si Omoni. Ako, hindi ko na kailangan malasing para mag-express ng totoong nararamdaman ko kay Alex. Kasi kahit hindi ako lasing, expressive ako eh. Lahat. Galit, malungkot, masaya. Lahat-lahat na. Kayo, ano sa tingin nyo? Okay lang ba yung action ni Omoni? Or mali yun? Ako, okay lang. Kailangan ding mag-express ni Omoni. Sa dami ng tiniis at sinakripisyo ni Omoni. Kahit paulit-ulit siyang manasing at magsabi ng totoo kay Abuji. Support ko siya talaga. Ang cute ni Omoni. Nakakagigil. Ay, ito pa pala. Ito yung isa sa pinaka-importanting part ng vlog ko eh. Nakalimutan ko na. Kakakwento ko about Omoni. Kagabi, ang sweet ni Abu Jing. Sobra. Kasi, usually, kapag natapat ng weekday ang Jessa, hindi ako nakakapunta sa farm. Si Alex lang, since I have to take care of the kids. Pero, kagabi nagpunta ako. Kaya si Abu Jing, alam nyo, sabi sa akin, Inaw, ma, thank you for coming. Akala ko hindi ka na naman pupunta. Sabi niya, salamat. Alam niyo yung tono ni Abu J, ang lambing. Inaw, ma, wajoso, kumawo. Ganun. As in yung may pakulot, kumawo. Ganun. Okay lang ako. Pero talagang sinabi yun ni Abu J. Sabi ko, Abu J, natouch ako. Ganun ako mag-react. Kahit sa farm. Gumaganon-ganon ako. Yung pagka-OA ko, ang nagustuhan ng mga biyanan ko sa akin. Kasi ako lang yung ganon sa pamilya namin. Sabi ni Alex, from now on, palagi na siyang pupunta. Kahit weekday ang Jessa. Kasi malalaki na ang mga kids. Sabi ko, pasensya ka na, Abu J, kasi hinahanap ako ng mga bata kapag wala ako sa bahay. Tapos sinuport naman ni Omoni. Sabi niya, normal yan. Ibig sabihin, maayos ang pagpapalaki mo kay Ina and Ijun kapag kagaling nila sa school and hinahanap ka. Kasi may mga bata na wala nang pakialam eh. Ibig sabihin, importante ka sa mga anak mo. Sobrang understanding ng mga biyanan ko. Sabi ni Omoni, okay lang yan na hindi ka nakakapunta ng Jessa. Thank you, Lord. Thank you din kay Abu J and Omoni sa food. Kailangan ko magsaing ng panibago. Yung natira, hindi ko tinatapon. Gagawin ko tong sinangag. May binigay na stew si Omoni.
Papainit ko. Para di mapanis. Mabilis na di mapanis sa mga pagkain pag hindi nilagay sa ref ngayon kasi warm na ang panahon. Lalo na kapag summer, talagang kailangan ipainit ang mga ulam. Lalagyan ko ng tubig to. Sayang eh. Pwede pa masaid. Tapos ipanglalaba ulit. Okay. Kumukulo na. Done. Ito yung sabaw namin later. Hindi ko na kailangan magluto. Si Ina may sariling parcel. How are you to netizens? Kami okay pa naman so far sa awa ng Diyos. Tupi lang ako ng ang nilaban ko. Lalabas sana ako kaya lang masyadong mataas yung araw. Mamaya na lang ako maglalakad. Naantok nga ako to netizens eh. Tapusin ko lang to. Iidlip ako. Nung mga bata tayo, iniiyakan pa natin yung pilit na pagpapatulog sa atin ng mga nanay natin pagdating ng hapon. Tapos nung naging adult tayo, nung nagkatrabaho, doon natin na-realize kung gaano kahalaga yung tulog. Sana natulog tayo ng natulog ng mga bata pa tayo. Pero kami ng ate talagang tulog pagdating ng 3:00 ng hapon. Kung kahit hindi ka inaantok, pipilitin mo talagang makatulog ka. Sige lang. Sino naka-experience nun? Ang tanda na natin. Yung mga kabataan ngayon wala nang afternoon nap. Tapos, lagi pang late matulog. Kaka-gadget. Mega shout out to Bise family and congratulations sa newlywed na si Elisa Tubise and Mark Viola. Congratulations din sa aking pinsan na si Tita Kat and welcome to the family Ginards. Happy birthday Rica Gibertas Lubo and sa lahat ng April celebrants. Happy birthday sa inyong lahat. Birthday din ni Alex pala, April. Mega shout out Jazreel Humantok. And congratulations sa ating registered criminologist na si Kirsten Medjong. Wow! Meron na din tayong pulis na pamilya to netizens. Mega shout out Mommy Shell, Daddy Perry, Aya, Kaina, RB, Temi, and me. Wow! Kompletos, recados ang pamilya. Nagayos na ako ng closet namin. Tinago ko na yung mga pang-winter. Dito na yung pang-spring and summer. Sira tong water dispenser namin. Walang lumalabas na malamig na tubig. Kaya tumawag kami ng after service.
네, 안녕하세요. You say hi. Hello. 그거 뭐야? 바지? Nasa moda outlet kami ni Ina. Ipapa-alter namin yung skirt niya. Galing akong dermatologist. Bigla siyang tumawag. Mami, kailangan ko ipa-alter yung skirt ko. Kailangan ko bukas. Agad-agad ay go. Makikiusap na lang ako. Sana makuha later. Pabigla-bigla naman. 혹시 오늘 안에 Ay, dahinga. Buti na lang pwede makuha. Later, after 1 hour. Sabi niya, ang mahal. 요즘엔 이렇게 다 어. 30,000 won yung magpa-alter. Let's go na. Uwi na kami. Okay. Ina and I are home. May OTC Alex today. Kakain muna ng dinner si Ina bago siya pumasok sa academy. After 1.5 hours, kukunin ko na yung skirt na pina-alter. Mga kabataan talaga ngayon, alam nyo, yung skirt, hindi yun masyadong maiksi. Pero gusto nila paiksian. Ay, wait, bukas yung zipper ko. Hindi naman kita. Cut. Dito sa Korea, alam nyo, yung mga estudyante, gusto na maiiksi yung palda nila. Samantalang nung panahon namin, alam nyo, pahabaan ng palda. Yung iba nga dinudugtungan pa yung palda eh. Ang bilis talaga ng pagbabago ng panahon. Ito yung mga nauwi namin. Galing sa danan ko. Papainit ko na lang. Sabayan ko na si Ina kumain. Nagkikwento si Ina kanina, nakakatuwa. Kasi, wag ko nang i-share. Para sa akin na lang yung moment na yun. Hindi pala ako magra-rice, si Ina lang. Kami ni Ina ang magkasalo tonight. Hi! Okay na ang water dispenser. May malamig na tubig na. Kain tayo to, netizens. 미쳤어요. Maganda daw yung sticker na nabili niya. 보여줘. 이따가. Kasi kain tayo. 알다요. Nakataas pa paa. Thank you, Lord. Thank you sa mga biyanan ko. Nakaraos kami ng dinner ni Ina. I-share ko lang sa inyo ang gift, pasalubong na natanggap ko from
to netizen. Thank you so much, Maybelline. Ganun. Thank you so much, Maybelline. Ay! Wow! From Philippines with love. So much love. Ay, nako, may isi-share si Ina and Eden sa mga friends nila. Ube cream filled marshmallow. Inaya, you share this with your friends, oh? Haba. Ay! Naku! Ay! Naku! Oh my! Ay! Thank you so much! Sa Nestle cream. Pangbuko pandan. Ay! Nako, thank you so much, Maybelline. Galing din si Maybelline sa Singapore. Oh, merong magnet. Ay, thank you. Thank you so much. May pulburon din. Ay, naku! Kailangan ni ate to. Kaldereta, kare-kare. Thank you. Meron pang sinigang. Para na tong ano. Ay, dami. Ano? Sinigang mix. Thank you. Buko pa. Ay, ito pang fried chicken ni Ijun. Ay, thank you. Thank you so much. Itong ano, dried mangoes for Alex naman. May growers din. Thank you so much! Kain na ako ng pulburon. Anyway, to netizens, thank you so much sa pagsama sa akin ngayong araw na to. Say thank you. Thank you. Thank you, Ate Maybelline. Go. Thank you, Ate Maybelline. See you sa next vlog to netizens. Bye! Love you.